Magandang araw po sa inyong lahat mga karibin natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review kung saan i-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga karibin natin kapapasok lang. Grabe to. Galawang kupit sa Kongreso. Bistado na. Yan mga karibin natin ang ating aalamin mula po dito sa channel ni Taong Kalye. Right, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay Taong Kalye, right? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng na-uploads nating reaction video. At eto na nga mga ka-review, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Eto na po. Huwag na kayong malungkot na walang nangyayari sa buhay ninyo. Kasi at least, yung pinaghihirapan ninyong pera is nakakapagpaaral ng mga anak ng congressman at senador sa ibang bansa. Ito nga mga kababayan, nakakalungkot isipin ang mga nangyayari sa basang Pilipinas. Hindi mapigilan ang pagtaas ng mga bilihin, sumasabay pa ang mga politikong binoto ng bawat Pilipino gaya ng mga pambabates na walang pakundangan na kupitin o nakawin ang pera ng taong bayan, binoto at ilagay sa ganoong posisyon para makatulong sa mga mahihirap na Pilipino. Ngunit sila pa ang dahilan para maghirap ang maraming Pilipino dahil sa pagnanakaw sa pera ng bayan. Ano ang masasabi ninyo dito? Kaya ito ang pag-uusapan natin sa video na ito. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Babalik tayo sa totoong usapin ng ating bayan. Okay? Over 30 years na problema ito. Anong problema ito? Okay? Ang problema pong ito ay liquidation without resibo ng maintenance and other operating expenses ng mga mambabatas, bawat isa sa kanila. Yan yung tinatawag na MOOE. MOOE. Okay? So every year, malaki yung nakukuha nilang MOOE na budget. Okay? Actually, ang isang congressman, mahina dyan ang 25 million per year. Okay, 25 million per year. Ang senador, mahina dyan ang 60 million per year. MOOE. Okay. Ngayon, ang patakaran po dyan sa Kongreso, ang liquidation po niyan ay by certification. Ano ibig sabihin ng by certification? Okay? By certification. Ibibigay sila yung pera, isi-certify lang nila na yung perang yan ay ginamit dito. Gano'n lang. Hindi po strict ang auditing. Wala po silang individual COA audit. Okay? Liquidation by certification lang yan. Yan ang tawag, liquidation by certification. So sa makatuwid, mga kababayan, every year, kayong mga Filipino taxpayers, binibigyan nyo ng pera ang bawat isang senador na mahina ang 60 million per year at bawat isang congressman na mahina ang 25 million per year. At majority niyan ay liquidation by certification. Kasi yung iba dyan is sweldo lang nila. Liquidation by certification. Hindi po transparent ang kanilang paggastos ng pera ninyo. Papayag ba kayo, no? Ha? Papayag ba kayo nun sa ganitong gawain? Ay kung papayag kayo sa ganitong gawain, edi tumigil na tayo. Okay na yan. Bumoto na lang tayo ng paulit-ulit na ganito at ganito pa rin yung sistema. Kung ayaw natin palitan yung sistema, o di okay lang para sa atin yung ganyang sistema na hindi malinaw ang accountability ng bawat isang senador at bawat isang congressman. Okay. So yan mga karibin natin, no? Tama po, kung ganyan ang ganyan mga karibin natin, tama po yung panawagan ni dating Pangulong Duterte, di ba? Na huwag tayong magbayad ng tax, di ba? Mga karibin natin. Kung, di ba, gagamitin lang naman pagpapaaral, nako, sa kanilang mga anak sa abroad, mga karibin na, nako,
speaking ng pagpapaaral sa abroad, mga karibyo natin, yung, di ba, nagkaroon dati yung nasa Congress pa si, si, itong Makabayan Black din, isang Makabayan din, mga karibyo natin, no? Si Zarate, mga karibyo natin, no? Nagkaroon yan eh. Nag-leak kasi yung, di ba, yung anak niya nag-aaral sa ibang bansa, mga karibyo natin. Oh, pero po yung, di ba, yung mga kaliwa, mga karibyo natin, yung mga anak nila ay nagtatanggol, or nakikipaglaban, di ba? Sa mga militar, mga karibyo natin. Pero yung anak ni Zarate, mga karibyo natin, nagpapasarap, no? Nagpasarap-sarap sa ibang bansa, nag-aaral. Ewan ko lang dito sa mga anak ni Castro, mga karibyo natin, kung doon din ang nag-aaral, no? Sa ibang bansa. Oh. Kasi hindi naman natin nakikita or wala namang intelligence report na namumundok, mga karibyo natin, baka nag-aaral sa ibang bansa, no? Halimbawa, itong traveling expenses ng House of Representatives, ang nakabudget po sa kanila for 2023, 2,066 million. Nung unang hearing ng legislative franchise ng SMNI, sinabi ng financial officer ng House of Representatives, ang nagagastos pa lang daw nila ay 39.7 million. So, ang tanong po ng matinong taong bayan na concern kung papaano ginagastos ang kanyang pera ng mga mambabatas, bakit kayo humingi ng 2.066 billion for traveling expenses for 2023 at 39.7 million lang pala ang gagastusin ninyo? So, saan mapupunta yung sobra? Grabe pala yung pera, mga karibyo, dito sa travel na ito, mga karibyo, napakalaki po. Bilyones, mga karibyo natin. Pero ang sigaw ng taong bayan, mga karibyo natin, ang mahal ng bilihin, ang mahal pataas ng pataas ang mga presyo, mga karibyo natin. Pero walang nagagawa, ginagawa yung diba? Yung mga mambabatas, walang ginagawa. Oh. Tama rin naman pala yung tanong ni Ka Eric, mga karibyo natin, na kung totoo ba na 1.8, isipin mo, mga karibyo natin, sobra pa pala. Sa 1.8 billion, di ba? Ang pondo para sa travel. Mga karibyo natin, di ba? Marami nga pong nagko-comment, di ba, mga karibyo? Mababasa rin nyo rin naman yan sa iba't ibang social media platforms na grabe, ang laki pala ng travel expenses, no? Travel fund. Pero, di ba? Yun nga yung sinasabi ko, yung presyo talaga yung sinisigaw ng taong bayan ngayon. O, nandiyan na tayo sa inflation, mga karibyo natin. Nandiyan na tayo dyan. Nandiyan na tayo. O, yan kasi yung sinasagot nila. Inflation sa buong mundo, inflation. So what? No? Wala na ba kayong gagawin na remedyo? Diba? Ay, sa bagay, may remedyo naman sila, mga karibyo natin, yung 20 pesos ng bigas. Kung saan lugar nang nila gustong gawin yan. Diba? Importante, may matatakal na 20 pesos ng kilo ng bigas, mga karibyo natin, at saka may mediang kasama. Diba? Yan po yung importante dyan, mga karibyo, no? Nako, napakalaki pala ng pondo ng natin, ng travel expenses. Pero yung CIF, no? Isingit din natin yung CIF ni Vice President Sara, tinanggal, mga karibyo natin, kasi gagamitin doon sa West Philippine Sea. Pero itong travel fund, mga karibyo natin, na bilyones, mga karibyo, hindi pwedeng kaltasan yan, hindi pwedeng bawasan yan, kasi travel expenses yan, travel fund yan, bawal nga magtanong bawasan pa kaya? Ay nako, nasaan ang logic, mga karibyo natin? Siyempre, ikaw naman, madadala ka sa pabida effect.
no? Pabida effect nila na sasabihin sa inyo, hindi ba kayo natutuwa nun? 2 billion 66 million ang hiningi namin pero ang ginastos lang namin ay 39.7 million. So, sasabihin sa iyo, di may savings pa. So, alam mo kung saan napupunta yung savings. Sa tingin mo ba yung savings na yan, babalik sa kaban ng bayan? Hindi. Usually, yung mga savings na yan, ilalagay nila yan sa ibang nakalagay doon, ibang line item doon sa budget. Okay? Or paghahatian nila yan at the end of the year. Okay? So, imagine, 39.7 million ang ginastos nila for traveling expenses ng 2023. Pero sa 2024, hihingi pa rin sila ng 1 billion 300 million for traveling expenses. Kung ikaw, matino ka, bakit ka hihingi ng 1 billion 300 million for traveling expenses ng 2024, kaya ang ginastos mo lang pala ay 39.7 million. Diba? So, galawang kupit ito. Galawang kupit. Bakit ngayon malakas ang loob nila na gawin ito taon-taon? Una, wala naman kasing makakapigil sa kanila. Dahil sila rin po ang nag-a-approve ng budget nila. So, nasa kapangyarihan po kasi ng Kongreso ang mag-approve ng budget. So ngayon, yung budget ng Kongreso, So isa pa nga po yung pag-approve ng budget mga ka-review natin eh. Kasi tingnan mo yung presidente, vice president, at saka yung mga agencies or department mga ka-review natin, dumadaan muna sa Kongreso bago aprubahan. Ngayon mga ka-review natin, ang tanong po ng taong bayan, no? Sino po ang nag-a-approve, no, ng pondo ng Kongreso? Presidente ba mga ka-review natin? Nagtatanong lang din ako mga ka-review kasi hindi ko po alam. Kaya po ba, alam nyo po ba kung sino ang nag-a-approve ng budget ng Congress, ng House of Representative? Kung presidente, wala tayong magagawa. so, sila ang maglalagay at sila rin ang mag-a-approve. Nagigets ninyo? Sige ng unang dahilan. Ikalawang dahilan, pag binangga mo ang Kongreso, babalikan kanila ng bonggang-bongga, super bongga. At nakita na natin ito sa pamamagitan ng ginagawa nilang kay Eric at Doreen. Diba? So, binangga nila ang Kongreso, so nabangga sila ng bonggang-bongga, sobrang bongga. At ikatlo, wala naman kasing pakialam ang taong bayan sa galawang kupit na ito. 'Di ba? Walang pakialam ang taong bayan sa galawang kupit na ito. Can you imagine? Over 30 years na ang problema. Over 30 years na. So mga ka-review natin, paano po makikialam ang taong bayan? Diba parang hindi naman alam ng taong bayan, no? Yung mga ganyan, yung mga nangyayari dyan sa Congress. Yung mga ipinalalabas lang kasi sa mainstream media, mga ka-review natin, yung mga hearing po, mga hearing ng mga, di ba, mga nagte-trend na issue dito sa ating bansa. Yan lang po yung pinalalabas nila. Pero about dyan sa mga budget, mga ka-review natin. At saka, di ba kung talaga may malasakit kayo sa Pilipinas, mga ka-review natin, kayong lahat ng mga politiko, no? Kung may malasakit po kayo sa Pilipinas, kahit hindi na po di ba? Magkusa na lang po kayo, di ba? Kung malaki yung mga budget ninyo at wala rin naman patunungan, sa susunod na pagbibigay ng budget, mga ka-review natin, maging honest. Sabihin nyo na meron kaya ganong politiko, mga ka-review natin? Meron kayang ganong congressman na okay, ako sa susunod
sa susunod na budget kalahati na lang kasi meron pa ako dito. Meron bang ganon na congressman? Nako, baka hero ka kapag ganon ka, di ba? Hero ka. Well, anyway, mga ka-review natin yan po galawang kupit sa Kongreso. Bilyon na ang nananakaw. Nako po, mga ka-review natin. Parang totoo ito, mga ka-review natin kasi, di ba? O dun pa lang sa hindi ko sinasabing hindi totoo, talagang may basihan naman si Ma'am Sas, di ba? Kasi yung tanong ni Ka-Eric 1.8 lang pala. 2 point something pala yung nila. 2 billion na may sobra pa, di ba? Yung kanilang travel fund. Anyway, mga ka-review natin, ano naman po ang inyong reaksyon sa naging balitang ito? Talagang kapalmoks na. Mga ka-review natin itong galawan ng mga kongresista. Naka po. I-comment lang po sa baba ang inyong mga reaksyon, mga ka-review natin, para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong pong nararamdaman patungkol po rito sa balitang ito. Alright? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video, at wag din pong kalimutan mag-subscribe. Kay Taong Kalye, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay Taong Kalye. Maraming salamat po.